So I'm starting a new series called OKX. So dito, tuturo ko sa inyo lahat ng mga dapat mong matutunan about OKX. Paano mag-trade, paano gamitin yung futures trading, spot trading, AI trading, copy trading, paano mag-earn ng passive income at mga iba pa na lang mga products. So start natin sa first part, which is paano gumawa ng account sa OKX. First of all, ano ba yung OKX? So OKX is the second best crypto exchange in the whole world, no? Makikita mo yan sa mga statistics. Ang OKX din ang main na ginagamit ko sa ngayon after ng ban, ng block ng Binance. Kasi OKX is second best. Kung nawala yung first, yung pinaka-best, so doon tayo sa second best. Right? So in this video, first part pa lang to of many parts. Ang first part natin is paano gumawa ng account. So first is, syempre, kailangan mo nang meron kang existing email address, pwedeng Yahoo, Gmail, ProtonMail, or any other, even yung school email mo, pwede mo din gamitin yon. Second is, kailangan referral code, optional. This is totally optional, but I highly recommend use one referral code. Kasi yung mga referral codes, magbibigay yan ng discount yan sa trading fees mo. Not all referral codes meron, so you have to choose your referral code wisely. So, pwede nyo gamitin yung akin. It's called Archie Lim. So, itong code na to, meron siyang, makikita mo kagad, meron siyang 10% kickback sa lahat ng mga trading fees. Right? Ito yung confirmation. Mga ibang codes ay nagbibigay ng 0. Mga iba, 20. Mga iba, 25. I think, 25 ata or 20 pinaka-max. So, I only have 10%. Right? So, gamitin nyo yan if gusto nyo akong supportahan. Then, type nyo yung email address nyo. Then, sign up. So, tatype ko lang muna email address ko. Next is, kailangan mo ng phone number. So, kailangan meron kang existing SIM card na meron kang number. Kasi kung wala ka nun, mahihirapan kang gumawa ng account dito sa OKX. So, type lang natin yung phone number. So, once done, pipili ka na saan ka bang pinanganak. Okay, saan ka ba nagre-resident ngayon? So, most of you, majority of you, syempre, sa Philippines. So, create lang natin. Pinutin mo lang yung Philippines. Then, create. Kailangan, yung bibigay mong government ID mamaya is kailangan nagmamatch sa residency address mo or country mo. Right? Napaka-importante yun. So, create ka na ng password. So, pag na-type mo na yung password, officially meron ka ng account dito sa OKX. Pero hindi lang kaagad tayo magsa-stop doon. Kailangan mo magpa-KYC, kailangan mo magpa-verify ng identity. Napaka-importante yun. Kundi, pag di mo ginawa yun, limited lang yung pwede mong gawin dito sa OKX. So, I highly suggest, no? Once na nakapag-register na kayo, meron na kayo account, magpa-verify kaagad kayo dito. So, click mo na yung verify now. So, individual, I'm sure most of you, individual yung verification. So, click mo na yung verification. Verify now. Again, country of region, kailangan same na same dun sa una mong ginawa kanina. Anong ID type ang pwede mong ibigay? So, right now, we have 3. No? We have 3. We have 3. Driver's license, national ID, and passport. So, driver's license ang recommendation niya. Kung wala kang driver's license, then passport. Pag wala pa rin, national ID. Kung wala ka dito sa 3 na to, mukhang malabo ka makakapag-verify ng identity dito sa OKX. Malabo makakapag-KYC ka. So, kailangan meron ka dapat isa sa mga 3 na to. Okay? So, click natin kung ano yung kailangan mo. So, meron magpa-pop up na QR code. So, kailangan mo to i-scan gamit yung phone mo. So, I'm sure most of you may phone kasi meron kayong phone number na ni-register kayo na. So, scan mo lang yan, then magbubukas yung camera, then doon mo pipicturean yung ID mo. Okay? Kasi alam ko, marami sa inyo ay nasa computer na walang webcam or laptop na walang webcam or malabo. So, in this way, scan mo lang gamit camera phone mo, yung camera ng phone mo ang gagamitin pang picture ng ID mo. So, once nakagawa mo niyan, then okay na. So, let's say nakapag-verify ka na, punta tayo next sa security. Siyempre, napaka-importante yung mga security kasi ayaw mong ma-hack. Kasi nandito yung maglalagay ka ng pera sa account mo eh. So, kailangan secured yung account mo. So, first is kailangan mo gumawa ng authenticator app. Napaka-importante. Ito yung 2FA, di ba? So, setup tayo, mag-download ka ng mga apps sa Play Store, sa App Store ng authenticator. So, ang gamit kong authenticator is yung 2FAS Auth. So, pag meron ka nun, once na-download mo na yun, open mo yung app, then scan mo yung QR code. Once na-scan mo yung QR code, automatic mag-register na siya sa OKX, magbibigay na siya ng 6-digit code. So, mapapansin mo. Next natin,
So, kokopyahin mo lang yun, ipipaste mo lang yun dito sa authenticator code and magsisend ka rin ng codes para sa phone number mo. So, dalawang code ang makukuha mo dapat. Isa sa phone number at isa doon sa authenticator na app mo. So, once na nagawa mo niyan, confirm mo, then nakalink na yung authenticator app mo. Huwag mong iwawala yun. Napaka-importante yun. Meron din, kaya kailangan i-backup mo yung codes mo dito sa authenticator app mo. Kasi pag nawala mo yun, medyo mahihirapan kang i-retrieve yung account mo kung sakaling kailangan mo mag-withdraw or kailangan mo mag-deposit. Alright, so wag mong iwawala yung authenticator. So every time na nag-withdraw tayo, hinihingihan tayo ng authenticator code. So kailangan mong, dapat hawak mo lagi yung authenticator mo. Anti-phishing is for emails. Ayan. So from time to time, si OKX ay magbibigay ng mga newsletter, campaigns sa email mo. Siyempre, meron tayong mga scammers na magpapanggap na OKX, na galing silang OKX, magbibigay ng email din sa inyo, magbibigay ng phishing link na possible na ma-hack ka. So, pwede ka maglagay ng something code, no? Kunwari, pangalan mo, Archie. So, every time na mag-i-email sila, meron ka makikitang anti-phishing code doon sa email na yun. So, para malaman mo na talagang authentic yung email na nakuha mo. Kasi alam nila yung anti-phishing code mo eh. Archie yung anti-phishing code. So, another security layer para hindi ka ma-scam. And last, itong passkey, ito ay para sa mga nasa mobile. Kasi dito, pwede ka na mag-set up ng fingerprint or yung face scan or face print, no? So, di mo na kailangan maglagay pa ng password or kailangan mo pa mag-login lagi, lagay mo yung password mo. Basta mag-scan ka lang or i-fingerprint scan ka lang, ma-access mo na kagad yung OKX account mo sa mobile mo. Yes, meron po tayong mobile app for OKX, no? So, hindi lagi kailangan nasa PC ka. Pwede din yan sa mobile app. Alright, so that's it for part 1. Next part is pag-uusapan naman natin paano mag-cash in sa OKX. Paano ba makakapag-start bumili ng mga assets? Ano ba itong mga iba-ibang pang klaseng mga wallets na meron dito sa OKX? Ano tong funding? Ano tong trading? So, pag-uusapan natin yan sa next part ng series na to. So, if nakaabang ka, make sure to subscribe sa YouTube ko kasi marami pa tayong series na pag-uusapan. Alright, thank you. Bye-bye.